And guys, ngayon pa lang natin na ipasok yung Ford F-150 na may problema ang transmission and XLT. Ito yung nakaraang taon na ginawan ko ng video na sabi ko ibababa natin yung transmission. Ibababa talaga natin guys, pero unahin muna natin yung anong tawag doon, ito. Titingnan muna natin ang ball body. Uunahin muna natin yan. Yan. Patatanggal natin ang exhaust. Saka ito. Kasi para siyang GMC. Nandito rin sa ilalim yung ano. Yan. Kapag nag-overheat nga pala yung ano nyo guys, yung anong tawag doon, transmission oil, checkin nyo to. Ayan, minsan ang ibang ganitong sasakyan guys, mayroon siyang thermostat. Ayan, kagaya ng GMC. Ayan guys, mano-mano ang pagbaklasan natin ng transmission. Hindi kasya sa ating jack. Ayan. Ayan na guys, nalis na natin ang exhaust. Ito yung exhaust nya. Maklasin muna natin yung transfer case. Yung crankcase, titignan natin yung ball body. Malay natin, nasa ball body lang ang problema. Pag wala, baklas talaga. 10 speed automatic transmission ito guys. Ayan guys, alisin muna natin ang oil. Ang kanyang automatic transmission oil. Ayan. Para hindi siya magkalat dito sa ilalim. Wala, yung haba-haba kasi ng sasakyan na to. Yan na guys, sinumpisahan na nating matanggal yung crankcase. Ayan na, sunod nating ibababa yung ball body nitong Ford F-150 na ito. Chichikapin muna natin yan, lahat-lahat yan. Kapag wala dyan ng problema, babaklasin natin ang buong transmission guys. Ayan. Kasi yan na, tingnan nyo, may mga ano dito, ayan na, ayan na, ibaba yan guys. So, kumbaga ano, mga nag-grind na bakal sa loob. Ayan. Ayan. Mamaya na, pagka break time, tutuluyan na natin itong ibabang ball body na yan. Mahirap kasi pagka binaba natin tapos naandito lang pala ang problema. Kaya mas magandang unahin natin yung ball body para hindi tayo magkasakit ang ulo or hindi sumakit ang ulo natin. Ayan, isiguraduhin muna natin ang problema guys. So guys, tanggalin muna natin ang filter. Ohoy, nasa na si sakit ko number 8. Wala sa number 8 sakit, charap. Here. Muna natin ang lahat ng oil nya para hindi tayo mabasa mamaya. Ayan. Okay. Yan na guys, yung balpari nya. Kahawig siya nung ano,
dito. May nagbaklas na nito. Ayan. Kasi dito lang tayo nagtanggal ng tornilyo dalawa. Kulang dyan ng isa. Ibig sabihin may bumaklas na nito. Ayan. Ito na nga pala guys. Natanggalan natin yung ball body. Ayan. Tatanggalin din natin ang mga harness na ito ng input speed sensor A, E, C, output speed sensor. Ayan. Lahat ng connectors na yan chichikapin natin. Ayan. Kasi kapag may mga diferensya dyan, isa rin yan sa mga hindi nagsiship ang transmission. Kaya obligado nating waskagin ito. Kapag nakita natin na okay ang mga wirings, pati ang ball body, babaklasin natin ang transmission. Ayan guys. Dahil yung transmission bagong change oil lang pero mabaho ang transmission oil. Yan ang mahirap sa ibang shop. Sasabihin change oil lang, tapos change oil nila, ang problema ay hindi na resolba. Yan yung masaklap guys. Tapos ganito, ayan itong oil pump nya kulang ang tornilyo, ayan tapos dun sa kabila kulang din ang tornilyo nyan. Ayan. Kaya ewan, may nagbaklas na ata ng ball body na to. Ayan, tingnan nyo. Pula pa ang gear oil pero mabaho siya guys, na yung parang tutong. Ayan, babaklasin ko muna yan. Sikapin natin ang mga harness na yan. Ayan na guys, natanggal na natin yung mga sagabal ng kaunti. Ito na lang. Tapos tatanggalin natin ang connector doon. Ayan. Itong oil pump hindi natin naalisin. Kapag wala dyan ng problema guys, full rebuild ang transmission na ito. Ayan guys, tinaranggal ko to lahat. Yan yung harness ng buong transmission. Dahil nung tumawag ako sa may-ari, ang sabi ng may-ari, pangatlong bisis na daw pala ito pinalitan ng transmission. Tapos ganun pa rin ang problema. Ngayon, tinanggal natin ang TCM. Inalis natin. I-check natin ang buong wirings. Ayan. Saka yan, i-rebuild din natin ang ball body. Tapos may naamoy kasi ako sa ball body na sa oil na hindi normal. Parang may sunog siyang clutch. Kaya lang ang problema, pulang-pula ang pulang-pula ang gear oil or yung transmission oil. Ito kasi, ang ibang garage kasi guys, kapag gumawa, kahit alam na nilang may diferensya na yan, papalitan niya ng gear oil. Tapos ang namang problema, yung mekaniko, yung huling dudot-dot ng transmission. Yan, ito yung masaklap dito. Kaya medyo madugo-dugo ito guys, dahil lahat ng wirings na yan susundan natin. Ayan, lahat ng connector niya guys. Ayan hanggang dito sa TCM, papunta dun sa loob ng transmission. Ito naman yung pangloob. Tapos hanggang dyan sa mga solenoid na yan. Dahil kapag may loose contact dyan, or may putol, or may kaunting diferensya,
Grabe ang effect niyan guys, transmission. Ford F-150 XLT EcoBoost. Parehas yan guys ng Ford Raptor. Mga V8, V6 na mga turbo. Twin turbo. 10 speed. Automatic transmission. Ayan. Umpisahan na nating baklasin. Okay. Dahan-dahan lang at baka maputol ang mga wire or ang connection ng solenoids. Ayan. Ayan guys. Tanggal na tayo. Tapos ang pagbaliktad natin, iingatan natin ito. Ayan. Ito nga pala guys yung oil temperature sensor. Ayan na. Guys. Guys, maluluwag ang tornilyo. Maluluwag ang tornilyo, ang iba. Kilos dito, sarap. Sumara. Oh. What is this? Ang ibang tornilyo may higpit. Ang iba kulang sa higpit. Where's another screw?
control niya na. Yung TCM yan. Give me share of the magnet. Ha? Magnet. Long loss? Magnet. Ayan guys. Sige na. Bakit ako lang dito sa motivator ko na. Yan. Tatanggalin na natin. Si Mr. Sharab Khan. Ayun. Marumi oh. Makita nyo yan? Ribaba yan guys. Kaya lang ayaw ng mayaring ipabaklas ang transmission. Mas marunong pa sa akin eh. Great job, kami. Bakit matigas ka? Bakit? Bakit parang ayaw mong matanggal? May guide ka pa ba? May guide nga. Pagtatanggal guys ng ball body, kailangan isasama nyo yung aspirator plate. Ayan o, ang dumi. Kita nyo yan, ang dumi sa loob. Ayan. Remove this on wood. Remove the wood, sir. Dito. Dito muna tayo. Ayan. Ito yung kanyang temperature sensor or oil temperature sensor.
Yan. Ito naman. Tanggalin natin ang separator plate niya, guys. Where is this file like this? Hindi ba? Grabe ang dumi, oh. Ayos na din kamo yan. Nasa balbari, ano. Tapos may diferensya talaga ng gear. Kailang balbadi daw muna. Loose? Dahil not tight, ha? Malulog yung mga tornilyo, guys. Ayan. Dito sa ilalim malinis. Pagdating dito sa ibabaw, ang dumi. Ayan. Ang dami. Ayan. Meron siyang ganitong bulb. Isa. Dalawa. Ando kung parehas. Parehas ba? Parehas. Parehas ang tigas. Oh. Parehas ba ang pounds niya? Parehas. Tapos ito. Ano ba? Parehas ba? Parehas lang. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tapos meron pa dito ang ganito. Regulator valve. Apat. Kung check balls ang hahanapin nyo, guys, wala siyang check balls. Ayan. Huwag tayong maghanap ng check balls dahil wala siyang check balls. Matigas sa stock up. Stock up siya, guys. Ganit-ganit. Ayan.
Tigas ang ulo. Tigas nga ang ulo, guys. Tigas ang ulo. Ito lang guys, yung masakit-sakit, yung mahirap-hirap dito, yung ipapalabas ng stock up. Tumutunog-tunog. Yan. Sayad siya masyado. Parehas lang sila kahaba. Ito yung mahirap-hirap. Pag mga nag-overheat na, ay naku, matigas nga. Ay, baka mabaluktot. Itong iba, ayos lang. May mga parte siyang matigas. Itong dalawa magkaparehas. Yung sa dulo, ito, napakatigas oh. Ayaw lumabas niya. Ba't ganun? Pasok ka muna. Balik ka uli. Aba. Script. Aba. Ay nako. May tama ang bur nito. May tama ang bur nito.
magaspang. Magaspang siya guys. Wow. May babaklasin din natin yan. Tapos ito, babaklasin din natin yan lahat guys. I-check upin natin lahat ng bulb na stack up. Yan, hanggang dito muna ang part 1 video natin. Maraming salamat guys sa panonood. Part 2 nito, pag-rebuild at saka pag-testing natin kung ayos na. Pag hindi pa ayos, may part 3 pa yan. Rebuild automatic transmission, 10 speed, Ford F-150, XLT, or Ford Raptor, EcoBoost. Yan, parehas lang ang transmission yan guys. Bye-bye. 3.50 Hmm? 2.5 liters. Check upon mo ang harness, i-connect mo yung dumang recharge sa harness, tapos sulutin mo isa-isa.